Kamusta pong muli mga kababayan? Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po, dito po sa Tambayan Makabayan. Para po magkomento po sa inyo, samahan niyo po muli ang inyong katambay. Bago po tayo mag-umpisa, magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw sa ating lahat mga kababayan, saan mang bansa o sulok ng mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo. Ito po mga tambay, napakagandang survey po ang ginawa po ng Publicus Asia. Dahil nagpa-survey po sila about po sa national issue po o kung ano po ang nangyayari sa ating bansa. Lalo-lalo na po siyempre, natutugunan po ba ng pamahalaan ang issue po ng bansa. Lalo po siyempre sa inflation, kawalan ng trabaho, at siyempre po, krimen, droga, at marami pang iba, mga katambay. Pero meron po ditong hindi po nagustuhan ang pa-survey po ng Publicus Asia. Isa pong napakagaling na vlogger, mga katambay. Ito pong vlogger na to ay napakagaling at hindi po bayaran po yata ito. At talagang dahil doon po sa survey ay sinama po ang issue po. Katulad po ng lifestyle check po ng mga politiko. Kasama po sa kailangan po talaga isama po yan eh. Kasi kailangan po sa isang gobyerno yan, sa isang politiko, na malaman po natin yung lifestyle check niya. Yung kanyang ari-arian, kayamanan, di ba? Para malaman po natin kung sila po hindi magiging corrupt sa ating gobyerno. At sinama rin po rito, siyempre, yung conducting po ng lifestyle check. At siyempre po, yung psychiatry sa examination, yung neuropsychiatric examination. Kailangan po yan sa mga duty of elected official. Kailangan po yan, mag-conduct po yan. Di ba? Kasi napaka-importante yan. Kasi in-issue po nila yan eh. Kay Vice President na may something daw sa pag-iisip ng Vice President. Kailangan na rin po yan ay pag-usapan. At kailangan na rin po gawin yan sa mga darating na hinaharap. At syempre po, kailangan din po yung sinasabi po na yung napakalaking issue po. Di ba? Yung sinasabing yung kailangan na magkaroon ng conducting o sinasabing batas o kaya yung sinasabi natin hair follicle drug test. Kailangan na po magpa-drug test ang mga higher position. Lalo-lalo na po, kailangan din po talagang malaman ng taong bayan na walang gumagamit ng droga sa ating bansa, mga kababayan. Napaka-importante po yan. At syempre po, yung issue po na yung about po sa Pogo na pag-usapan po na nasama po sa survey po yan, mga katambay. Pero pakinggan po muna natin yung vlogger na hindi niya matanggap yung ginawa pong survey ng Publicus Asia about sa national issue at yung nangyayari sa ating bansa. Natutugunan ba ng presidente ng bansa ang problema ng bansa at pangangailangan ng taong bayan, mga Pilipino? Tingnan po natin, mga katambay. Masamang-masama ang loob niya. Pakinggan po natin. Nakikita yung the touch of DDS sa survey na to. National issues. Conducting hair follicle test, drug testing for the top 4 highest ranking officials. National issue to? O national issue sa isang sektor? Issue ng DDS. Kasi nakakatawa, mga kotsero. Si Publicus ang naglista. How would you describe your position on the following issues? Ibig sabihin, may listahan si Publicus ng mga national issues, tapos magre-rate lang yung magte-take ng survey. So ibig sabihin, sa gumawa nito ng survey tool na ito, para sa kanya, national issue yung hair follicle testing. Masyadong targeted ito. Ano ba ang gusto niyong palabasin sa survey na ito para isama nyo itong tanong na ito? Gusto bang sabihin someday ng isang politiko na ayon sa survey gusto nga ng mga Pilipino na mag-drug testing si Marcos? Yun lang naman ang logical use niyan eh. Wala namang iba eh. Pero ang tanong ko, bakit takot na takot ito si Jarrett na maisama sa national issue? Talagang national issue yun. Dahil ang droga ay napakasamang bisyo yan. At hindi po pinapayagan ng mga Pilipino yan, number one, at nangasalig ang batas natin. Meron tayong presidente na lulong sa droga at gumagamit ng droga. Pero pagdating po rito kay Jarrett, masamang-masama ang loob niya, mga tambay. Dahil isinama po ng Publicus Asia doon po sa kanilang ginawang survey, mga katambay, yung issue po ng follicle hair test po, mga katambay, yung hair follicle drug testing. Sinama po yan eh.
At makikita po natin yan, kahit i-google po natin mga kababayan, i-google po natin yung ginawa po ng Publicus Asia. Makikita po natin yan. Mga kababayan, nandiyan po. Madali naman po hanapin. Kaya lang po, hindi po ito pinalabas mga kababayan. Wala po sa mainstream media ang ginawa po ng Publicus Asia. Hindi po tinangkilik po masyado at lalong-lalo po ng social media. Ito lang po ang nag-react. Nakita ko po, nag-react po kasi ang isa pong Jarrett at talagang masamang-masama ang loob po ni Jarrett sa pinalabas po ng Publicus Asia dahil bumagsak po rito ang ayon po sa Publicus Asia sa kanila pong survey dahil dinala po nila sa national issue ang nangyayari po sa ating bansa at napakalaki po ng porsyento na nagwo-worried po ang ating mga kababayan, mga katambay. At talagang napakaganda po pag-usapan yan. Hindi po yung kung sino ang mananalo. Ang ginagawa po kasi sa atin, sinesurvey lang po nila yung mga politiko na gusto po na maiupo sa pwesto. Pero hindi naman po nagpapasurvey sila kung ano po ang nagawa ng mga politiko na ito. Halimbawa, ano ang naging nagawa sa loob ng 6 na taon ng isang senador na tatakbong muli? Nagustuhan ba ng mga Pilipino ang ginawang trabaho nito? Dapat anuhin mo sa survey yan. Di ba? Kasi national issue yan eh. Ano ang ginawa nitong mga politiko na ito? Ano ginawa nitong mga congressman ito? Dapat i-survey mo yan, hindi yung sino ang mananalo sa darating ng midterm election. Yun lang eh, sino ang napipisil ng mga Pilipino. Pero dapat gayahin natin yung survey ng Publicus at ipa-survey natin yung national issue. Di po ba? Yung nagagawang trabaho o yung gagawing trabaho o yung promises, nagawa ba ito ng isang pangulo? Katulad po ito. I-survey po nila ang nangyayari po sa ating bansa. Lalong-lalo po ang inflation po natin at marami pang iba. Ito po yung mga topic po ng Publicus Asia. Yung mga sinurvey po nila talagang bumagsak po at isinama po nila nga rito yung sinasabi nga po na galit siya, yung hair follicle testing. Masama po loob ni Jarrett, mga tambay, dahil hindi raw po national issue ang magpa-drug test, lalong-lalo daw po yung 4 na sangay o yung namamahala sa atin na matataas. Siyempre, Pangulo, Vice President, Senate President, at siyempre, Speaker of the House. Masama loob niya ron. Hindi raw national issue yun, mga katambay. At dapat hindi po yun isinasama sa survey. Ibang klase, no? Mas marunong pa siya ro sa nagpa-survey. Masama ang loob ni Jarrett kasi ang nasunod daw sa survey, yung nagpa-survey. Yun yung nakikita niya sa bansa na dapat pag-usapan yung nagpa-survey di ba? Dahil ang nakita po ng Publicus Asia, natugunan ba yung mga issue na nangyayari sa ating bansa? National issue yan di ba? Kahirapan, yung krimen, droga, ang ano po kasi, ito po yung mga national issue po nila na isinama po. Unang-una nga po, yung sinasabi ko nga po na yung issue nila, yung conducting neuro, yung psychiatric examination, at syempre yung issue rin po, nag-i-issue rin po rito, national issue, yung ginawa po kay Pastor Kibuloy, mga katambay, yung ginawa po nilang sobrang pag-iimbestiga at harassment po sa Kingdom of Jesus Christ, di po ba? At marami pang iba. At syempre po, saka yung yung issue po yung kailangan din po na yung kay President Ferdinand Marcos, yung issue po sa Executive Order number 74 in imposing an immediately Philippine offshore gaming operation. Yung sinasabi ko nga po kanina, yung issue po sa Pogo na sila po kasi ang talagang naiipit na dyan. Dahil sila na po ang nanunungkulan dyan magtatatlong taon na po nila, kontrolado po yan. Di po ba? Tapos ngayon, palalabasin po natin na yung Pogo ay ang problema po ay nasa dating Pangulong Duterte. Malabo pong maniwala ang mga Pilipino ron. Dahil kayo na po ang may kontrol ng lahat. At marami pong pinalabas dyan, si Atty. Topacio, na magkakamiting kayo. Di ba? Napakaraming larawan na inilabas si Atty. Topacio dyan na magkakasama po ang First Lady, ang Pangulong Marcos, na napakaraming pagkakataon na sila ay magkakasama sa mga meeting
yung mga katambay, ang mga may-ari po o matataas na may katungkulan po sa Pogo, mga katambay. Tapos ngayon ibibintang po sa ating Pangulo, ay sa dating Pangulong Duterte, mga katambay. Ito po yung respondent po, ang bumaba po kasi yung sinasabi po nga ng survey, the survey also highlight the issue Filipinos deem most urgent for the President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. to address corruption remain the top concern. Yung bumagsak po siya ng 21 na dating 21% yung kanyang bumagsak po ng 21%, yung respondent naging 51%, naging 21%, lalo po sa korupsyon. Talaga naman nakikita po natin ang korupsyon Di ba? Hindi lang po ito binabalita ng mainstream media at ng social media about sa korupsyon nangyayari sa ating bansa. National issue po yan At bumaba po na halos 21%, na malaki po yung binaba. At last year po, nagkaroon po siya ng current state step of a drop-off of 68%. And this decline has left Filipinos split evenly between a positive and a negative presentation of the country status. At isa pa po ito sa sinasabi po ng survey nila, yung highlights po. Tapos ito pa po yung follow by prices and inflation ay bumaba po ng 13%, mga katambay. Ang laki rin po ng binaba, and the overall economy ay bagsak din po, 12% ang nakuha pong rate ng survey po ng kay Pangulong Marcos. And also illegal drugs have also emerged as a pressing issue, matching inflation in 13%. Pahayag of the year of survey conducting Publicus Asia International Incorporated, I think, is independent and non-commissioned survey period was from November 29 to December 3, 2024, and the respondent is 1,500 random from the over 2,000 registered Filipino researcher. Kasama po mga nag-research. At yun nga po, ang mga sinasabi nga po natin, katulad po nito, yung only 31% responding of a country current state of a strong, sharp drop from 45 during the same period. At napakarami po na yung mga highlights po na binibigay po rito ng Publicus ay talagang po kailangan po pag-usapan ng bayan, mga katambay. Kasi napaka-importante po 'yun. Di ba? National issue po 'yun Yung inflation natin, yung pagtugon mo sa korupsyon, yung pagtugon mo sa ekonomiya, yung bilihin, di po ba? Krimen, droga, at lalong-lalo po sa issue ng droga po sa ating pamahalaan ngayon na hindi po matanggap ng isang Jared po, mga tambay. Yung concern po ng mga Pilipino, lalo po sa illegal drugs, economy, siyempre po yung inflation, corruption. Yan po ang tinutukan po nitong national issue, at isinama nga po rito yung follicle hair drug test po sa issue po, sa pagtatanong po, mga kababayan. Kaya po hindi matanggap ni Jared itong ginawa po ng Publicus Asia, na talagang hindi po nagustuhan ng isang vlogger, mga katambay, dahil kailangan po kasi papabor po doon po sa kanyang isip. Kailangan po lagi kasing tatama sa isip niya. At syempre, kinundinan niya po ito. Meron po siyang vlog nito Kinundinan niya po at sinasabi niya na mali pa at hindi raw po ipinalabas ng Publicus Asia po ang totoo raw po na kanilang survey, mga katambay. Napakatalino po talaga ng isang Jared na sinasabing si attorney po yata yan.
Kaya, kaya nga po mga tambay, hindi po niya matanggap na kasama po ang conducting hair follicle drug test. Ayaw na ayaw niya po pag-usapan yan sa survey mga katambay. Pagka ayaw na ayaw, kasi masama ang loob niya. Isinama po ng Publicus Asia sa survey ng national issue ang conducting hair follicle drug test mga tambay. hindi po matanggap ng isang Jarrett na hindi po yata tumatanggap ng ayuda at bonus na sinasabi ni Banat Pai, mga kababayan. At syempre po, yung issue po ng kailangan po, syempre, conducting po. Syempre, neuro, yung sinasabing check po ng mga mag-duty po sa atin, kailangan po yung lifestyle check. Ayaw niya po yun na makita po ang mag-conducting po ng lifestyle check ang mga elected official at candidates. Pati po mga kakakandidato, mga kababayan, kailangan po malaman po natin. Napaka-importante po kasi yun eh. Di ba? Lalo po sa papasok ng midterm election, itong 2025. Lahat po, kailangan makita po natin. Malaman po ng taong bayan kung gaano kayaman itong politiko na ito, mga kababayan. Di ba? Kasi nakikita po natin na bigla pong lumolobo ang kayamanan nila pag sila po inanalo na. Di ba kailangan natin i-lifestyle check yan? Di ba kung gaano karami ang makayamanan nito? Ngayon, kailangan taon-taon ila-lifestyle check natin itong mga ito. Kung talaga sila hindi nagnanakaw sa kaban ng yaman ng bayan, di ba? Na hindi sila korap na politiko. Mayroong masama po ang loob dito ng isang Jarrett, mga katambay, dito sa ginawa ng Publicus Asia. Pero itong ginawa ng Publicus Asia ay pabor na pabor po ito sa mga Pilipino. Dahil napapanahon po ito, dahil nakikita po natin ang laganap na korupsyon, di ba? Kahirapan, ni hindi nga nila matugunan ang pinangako nila, promises sa ating bansa. Trabaho, pagbaba ng bilihin, di ba? Napakataas na inflation eh. Pero ano lang po ginawang pagtugon? Ayuda nation. Kaya nga po hindi magugustuhan ng mga Pilipino ito, di ba? Dahil kailangan pag-usapan yun. Pero meron pong isang vlogger na ayaw pag-usapan yan. At lalong-lalo po yung drug test. Ayaw niya po yun. Masama loob po ng isang vlogger pagdating po sa drug test. Mga katambay, dahil hindi raw po national issue sa kanya. Bakit kaya? Ano kaya tinatago ng vlogger na ito na talagang masyado niya pong pinoprotektahan ng isang Pangulong Marcos sa drug test? Bakit kaya? Bakit ka matatakot kung wala ka naman tinatago? Di po ba? Sa isang politiko, di po ba? At usapin bayan ito. Usapin bayan ito eh. National issue to. Di ba? Lalo ang krimen. Droga. Di ba? Inflation. Di po ba? Corruption. Bakit ayaw mo pag-usapan? At ayaw mo isama ang drug testing po? At mapatunayan po na walang gumagamit na droga dito po sa mga nakaupo sa ating namamahala. Lalo yung apat, di ba? Presidente, Vice, Senate President, and House of Representative Speaker of the House. Di ba? Bakit ayaw nitong vlogger na ito, mga katambay? Bakit? Dahil dito kaya? Baka po kasi mapasama. Dahil ito po kasi yun eh. Ito po yung litrato na kumakalat po sa social media na ayaw pong pag-usapan din ni Jarrett. Masama loob niya pagka nalagay po sa national issue po ang drug testing po sa mga politiko, lalo pagkasama ang iniidolo niya yata na ang Pangulong Marcos. Pangulo po yan eh. Kailangan kasi ang Pangulo talagang walang bahid anumang issue yan, lalo po sa kanyang kalusugan, di po ba? At ito po kasi isang napakadelikadong sakit, dahil kung ikaw ay magiging addicted ng droga, sakit po yan. Diba? Malalagay po sa alanganin nating bansa dahil nga po ang droga illegal yan eh. Illegal ang droga, illegal. Hindi legal yan, di ba? Tingnan po natin, mga tambay. Ito po, panoorin po natin. Yung si Jarrett po ay masama loob, mga kababayan. Ayan po, mga kababayan, nakikita po natin. Kaya ayaw ni Jarrett na isama po sa national issue
pagdating po sa drug testing po ng mga nanunungkulan sa ating bansa, mga tamay. Masyado yatang pinoproteksyonan ng isang Jaret ang issue po ng droga pagdating po sa ating Pangulo. Bakit kaya? Mukha naman hindi nagdodroga Pangulo. Mukha naman wala siyang bisyo na drugs. Di ba? Nakikita naman natin, maayos naman ang kanyang itsura. O, di po ba? Malinis na malinis po. Saka hindi po natin nakikita ng side effect ng mga nagdodroga. Hindi po ba? Wala naman po Bakit natatakot ang Jaret na isama po sa usapin ang pagpapadrug test, lalo po sa hair follicle drug test, di po ba? Bakit kaya? Wala naman po sa itsura. Nakita naman po natin, napanood naman po natin, di po ba? Wala sa itsura po ng Pangulong Marcos na siya ay meron pong epekto o side effect na nakikita po natin doon sa mga lulong sa droga sa ating bansa. Di po ba? Lalo po yung nasa lansangan, yung mga addictus. Wala naman po wala naman pong katulad na sintomas na nakikita natin sa Pangulong Marcos. Normal na normal pong Pangulo ang ating Pangulo. Di po ba? Bakit ayaw po ni Jaret na masama po ito sa survey? Dahil nagpa-survey po at pinapakailaman niya po ang survey ng Publicus Asia dahil ito raw po ay Duterte. Mga tambay, pagka po nagpa-survey ay pumapabor po dahil halos po ng survey company ay iisa po ang survey nila. Puro yung mananalo po sa midterm election. Dapat baguhin na po natin ang survey. At sana po itong Publicus sa Asia, magpa-survey din po kayo, madam, o kung sino man ang namamahala po dito sa Publicus Asia. I-survey din po o magpa-survey din po kayo. Yung tama na survey. At yung sinasabi nga po natin, yung lifestyle check po, number 1 po yan. Kailangan pong ma-survey po yan. Ito pong mga tao na ito, lalo po yung mga tumatakbo po sa midterm election, mga congressman, siyempre po, mga senador, mga governor, mayor. Kailangan po talaga panahon na makita po natin ang lifestyle check niyan o yung sinasabi po na yung kung ano po ang meron silang kayamanan na hindi po sila yung lifestyle check po nila, kailangan po mag-conducting po tayo ng lifestyle check for duty elected po. Tama po ito sa mga opisyal na papasok po o kakandidato sa ating bansa, mga tambay. Napaka-importante nito. Kasi hindi po natin pinagtututunan ito. National issue to. Kasi humahawak po sila ng napakalalaking pera, budget na nanggagaling po sa taxpayer. Pero hindi po natin tinututukan ito na yung pera po ba hinahawakan nila, hindi po ba napupunta sa kanila? Dahil hindi po natin nakikita ang mga lifestyle nito mga lifestyle check. Hindi po natin alam ang kayamanan nila Di ba? Kahit sabihin mo, kaya-kaya nila itago, pero may aalingasaw pa rin yan. Di ba? Dahil makikita po yan sa pamumuhay nila. Di po ba? Kaya dito po, sa ginawa po ng Publicus, napakaganda po yon na meron po silang ginawang survey na kakaiba naman at napapanahon, mga katambay, na nagpa-survey po sila ng issue ng ating lipunan. Yung talagang problema ng bansa. Hindi po yung sinasabing laging survey laman ng survey ang Bagong Pilipinas. Hindi naman naniniwala ang mga Pilipino sa survey ng Bagong Pilipinas na laging nangunguna ang pangbato ng Bagong Pilipinas. Paano mangunguna yan? Sige ba? Paano hindi mangunguna yan? Puro sinasabi ng mga Pilipino. Sila nagpapasurvey. Di po ba? Kung ang ipasurvey nila, maniniwala pa si Kamanong, magpasurvey kayo kung ano ang nagawa ng mga politiko ng 3 taon. Naniniwala ba kayo na mga politiko ay hindi nagdodroga? Kailangan magpa-survey tayo niyan naniniwala po ba tayo mga politiko ay hindi magnanakaw? Kailangan may survey yan. O di po ba? Di ba? Ganun po dapat ang mga tanong di ba? Halimbawa, itong politiko na ito, ang survey niyan, yung politiko na yan, nagtrabaho yan, naglingkod ng 3 taon. Ang survey natin diyan, hindi ba sila nagnakaw? Ano ba ang nagawa nilang trabaho? Di ba? Ano nagawa nila achievement o ginawang trabaho ng 3 taon sa atin, 3 taon? Di ba? O 6 na taon senador. Di ba? Sa tingin niyo po ba, hindi sila nagnakaw? Maganda ba ang tinrabaho nila sa ating bansa ng 3 o 6 na taon? Dapat i-survey natin yan. Di ba? At sila ba ay hindi gumagamit ng droga? Di ba? Tingnan natin ang mga survey nila. Hindi yung popular ka.
sikat ka, mataas ka sa survey, mananalo ka. Pero hindi man lang natin nalalaman yung kanilang kayamanan kung ito'y lumalakit lumolobo na. Di ba? Katulad po niyan, dapat i-survey po natin ang speaker. Di ba? Tatakbo yan. Ano ang ginawa ng speaker sa loob ng 3 taon? Nagustuhan ba ng mga Pilipino? Hindi wala tayong mga survey na ganyan Di ba? Nagustuhan ba ng mga Pilipino ang trabaho ng speaker sa 3 taon sa ating bansa? At itong mga Quadcom committee at yung mga senador na tatakbo. Di ba? Kaya napapanahon po yung ginawa ng Publicus Asia na survey. Talagang ang pinasurvey niya ay hindi yung popularidad ng mga politiko. Yung problema ng bansa na dapat pong tugunan, mga katambay. At yung sinasabi pong yung trabaho ng Pangulo. Yung kanyang trabaho, nagustuhan ba ng 3 taon ng mga Pilipino? Itong mga issue, di ba? Inflation, kahirapan, droga, di ba? Corruption, mga tambay, at kung ano-ano pa. Siyempre kasama na yung hair follicle drug testing na ayaw ng isang vlogger, mga tambay. Ayaw na ayaw. Kaya po doon sa kanyang vlog, binanatan niya po ng binanatan sa kanyang vlog. Kung mapapanood niyo po yung kanyang vlog na buo, talagang binanatan niya ng binanatan doon at sinabi niyang mali at bias na bias po ang Publicus Asia sa ginawa po nilang survey. Mga kababayan, masama ang loob. At wala po rito sumusunod na itapik po itong Publicus Asia. Mga tamay, hindi po ito. Tinitingnan ko nga po kung susundan po ito nila. Si Jared pa lang po masama ang loob. Nandiyan po si Abe. Wala pa rin po binablog si Abe dyan sa nilabas ng Publicus. At yung taga Bicol, si Maravillas po yata yon. At yung mga taga Maynila, mga tambay, wala pa rin pong inilalabas na topic po sila dyan. At yung abogado po na babae, yung abogado, na araw-araw din pong binabatikos ang mga Duterte. Hindi rin po nila tinatopic yan. At yung malaki ulo, wala rin pong topic At si Sangkay, mga tambay, wala rin po itinatopic pagdating po sa survey na nilabas po ng Publicus Asia, mga tambay. Ang masama lang ang loob po sa ngayon ay si Jared. Si Jared kasi isinama po yung ayaw niyang pag-usapan pagdating po sa drug issue o pagpapadrug test ng Pangulong Marcos. Masama ang loob. Hindi po matanggap ni Jared na isama po yan sa survey ang sinasabing kasama sa national issue ang pagpapadrug test ng 4 Pangulo, Vice, Senate President, and the House Speaker Martin Romualdez. Ibang klase, no? Inaabangan ko nga mga tambay Inaabangan ko yung mga vlogger. Abangan nyo rin po. Tingnan nyo rin po. Kuya, highlights nila yan, mga tambay. At inaabangan ko rin po, mga tambay, sa mainstream media. Hindi po kasi nilalabas ng mainstream media Mas nilabas pa po nila yung survey na nilabas po ng station po, ng radio station, ng DCRH, di ba? Dahil wala po halos nakapasok po doon sa pambato ng ating administrasyon ng dating Pangulong Duterte. Wala pong pumasok doon. Alanganin pa nga si Bato ron Pan-12 po yata, pan-13. Di ba? Wala si Bongo, wala si Marcoleta ron. Di ba? Wala si Vic Rodriguez, mga tambay. Halos wala lahat sila ron. Pero gustong-gusto po ni Jared yun at ng mga Isimada at Gcash vlogger, mga tambay. Pagka ganun pong survey ang lumalabas, katanggap-tanggap sa kanila. Pero pagka ibang survey na po lumabas, katulad ng Publicus, na ang pinag-uusapan po ay national issue na, problema na ng bansa, masama ang loob niya ron, mga tambay. Dahil, siyempre, iba na siyempre yung meron dumarating na bonus yata at yung merong monthly salary. Di po ba? Yung monthly, napaka-importante yun dahil yung sinabi nga ni Banat Bay, di ba? Hindi bababa sa 500,000 a month. Paano pa yung bonus? Meron tayo nga holiday, di ba? Malaki bonus po yata niya, hindi umano, di ba? Kaya, mga tambay, kaya nga po holiday, masama ang loob dahil hindi matanggap at gigil na gigil kay Publicus
ang isang vlogger na katambay. Abangan po natin yung iba, mga katambay. Kung magagalit din sila, katulad ni Jared, na galit po sa Publicus. Masamang masama ang loob. Bias na bias daw po ang Publicus, mga katambay. Bias. Ang hindi po bias, yung mga survey company na pumapabor po sa Bagong Pilipinas. Hindi naman po national issue ang sinesurvey ng karamihang survey company daw ngayon. Puro po saan? Doon sa pambato na manok nila. Kung isasama mo sa survey, yung sa Bagong Pilipinas, lumaki ang volume ng droga. Tatangkilikin pa ba yung mga nakaupo na yan? Sila nakaupo Lumaganap ang korupsyon. Isasama mo sa survey. Magugustuhan po ba natin itong mga politiko na ito dahil sila'y nakaupo? Tingnan nyo, kung isasama yan, laganap na korupsyon. Tapos natuklasan din po na ang kanilang pondo ay walang public hearing. Ang kanila pong pondo rin ay hindi po kailangan ng resibo. Certification lang po. Liquidation by certification lang po. Tataas ba survey niyan, Jared? Pag sinama mo yung mga issue nila, lalo ng Senado at Kamara, na bukod tangi lang sila. Hirap na i-audit ng COA. Dahil nga po, hindi po sila required o allowed na magpasa ng mga resibo katulad ng isang vice president. Di ba? At yung kanilang libro, yung kanilang pondo, napakatagal na panahon na, dekada na, walang public hearing, hanggang bycam lang, mga tambay. At magugustuhan ba ng mga Pilipino yung lumalabas na survey, sa survey kung isasama natin, yung tinrabaho ng mga politiko natin ngayon? Natanggalan mo ng budget ang PhilHealth, pero yung proyekto nila, naakap, bilyon-bilyon ang nakuha. At matatanggap din ba ng mga Pilipino kung isasama mo sa survey, mga kababayan, yung ginawa ng First Lady, ayon sa Vice President, kumukolekta ng siyang damukal na pera? Corruption po yun. At yung natuklasan din po, kung isasama mo sa survey, na sila lang po ang kumukontrol ng pera natin, mga katamay. Iilan lang sila, 2, 3, 4 sa pera ng bayan. Kontrolado nila. Tataas po ba survey ng mga yan? Sige nga, mga tambay. Di mo ba? Bawasan mo ng budget ang opisina ng Vice President. Tataas ang mga survey nila yan. Hindi naman nila sinasama sa survey yan sa pagtatanong Kasama sa national issue yan. Di mo ba? Tanggap po ba ng mga Pilipino yung ginawa po natin paglipat sa pera ng PhilHealth na mismo ang Korte Suprema ay pinigilan ito? Tataas po ba survey niyan? At isasama mo rin sa survey na tanggap ba ng mga Pilipino yung ginawa ng pamahalaan na nagnegosyo tayo kuno? Meron tayong investment, Maharlika Investment Fund, na hindi na natin malaman kung nasaan na. Tataas ba survey nila riyan? At yung ginto na usapan, yung hindi na pag-uusapang ginto na tumakas po sa Central Bank, tuni-tunilada, tataas po ba survey dyan? Isasama rin natin ang 5,000 flood control na hindi bababa sa 1.4 billion gastos a day. Binaha po ang halos buong Luzon ay binaha. Tataas ang survey nila. Sige nga, hindi nila isasama sa survey yan. At yung pagkuha nila ng pera daw sa GSIS at sa SSS, mga katambay, bilyon-bilyon, isasama sa survey. Sa tingin nyo, yung mga pambato po, lalo yung mga nanunungkulan ngayon, at yung mga pumutok na issue na napakarami pong politiko sa ating bansa, daw namumursyento, lalo sa Senado, namumursyento para kumita ng mga milyones, bilyones, daang milyon sa pera ng bayan. Tataas ang survey nila, makatambay yung mga issue nila about sa pera, control ng pera, corruption, yung mga nakatago nilang mga pondo na sarado libro. Tataas ang survey nila, Jared. Unbelievable. Kaya nga napakaganda yung ginawa ng Publicus Asia na dapat mong ito ang i-survey. Ito ang tamang survey, yung ginagawa ng mga politiko. Yan ang the best survey. Yung ginagawa ng politiko, tanggap ba? Masaya ba ang mga Pilipino rito sa ginagawang trabaho dahil pasweldohin natin sila Di po ba mga kababayan? Dapat makita po natin na tinatrabaho nila.
Kaya lang, meron po tayong mga vlogger, iba po ang pananaw nila. Hindi po ang tinatrabaho ang gusto nilang ma-survey. Puro kailangan yung popularidad at yung nagbibigay po yata ng pakinabang, sweldo, bonus. Yun lang po. Pero ayaw na ayaw nilang marinig ang tinatrabaho nito. At ayaw na ayaw rin po nilang isama sa survey, lalo kung ikaw ay may bisyo ng droga. Ayaw na ayaw. Muli po mga tambay, nagpapasalamat po ako sa Publicos Asia dahil nag-survey po sila ng kapakipakinabang at napapanahon po sa ating bansa yung ganitong issue, national issue po ito. Lalo po number 1 po ang droga. Kung sino ba ang gumagamit ng droga sa nanunungkulan sa ating bansa. Mga tambay, napaka-importante po niyan dahil lagana po ang droga sa atin. At yung sinasabi pang isa, kailangan i-lifestyle check na po yan. Magkaroon na po tayo ng mag-conduct na po tayo sa mga tatakbo, lalo po sa susunod na taon. Tingnan po natin ang kanilang mga kayamanan, mga tambay. At malalaman po natin kung lalaki ito o lalago sa loob ng 3 taon at 6 na taon. Di po napakaganda niyan. Muli po mga tambay, maraming salamat po sa mga nakagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. At syempre po, good luck po, Jared. Ipagpatuloy mo yan. Napakaganda ng ang iyong mga ginagawa. Kapakipakinabang po sa mga Pilipino yan. Yung mga ginagawa mo. At nakikita mo ang pag-unlad ng ating bansa sa iyong sinasabing napakagaling sa kasaysayan ng bansa na meron tayong ganitong Pangulo na nagdaan sa ating bansa. Ipagpatuloy mo yan. Muli po, paalam, ingatan nawa. Bye-bye.